Okay, promise ko po maganda tong topic na to. Kailangan natin to. Lahat. Paano papataasin ng oxygen sa katawan? 'Di ba? Kailangan natin 'yan pag tumatanda tayo. Paano maganda blood circulation sa mga ugat natin? Pati yung mga varicose veins, paano hindi mamatay sa varicose veins? Paano gagawin natin gumanda blood circulation ng mabilis na panahon? Meron nga dito in a few minutes, gaganda na agad eh. Saan to maganda? Kung may sakit sa baga, may TB, may emphysema, may asthma, tumatanda sa senior, kailangan to. May sakit sa puso, heart failure, may manas, lahat po to. Circulation ng dugo, 12 tips, simple lang. Number 1, common sense, syempre, pag bagsak ang oxygen mo, kailangan mo oxygen, kailangan mo fresh air. Mas fresh, 'di ba? Hangin na lang ang libre ngayon, 'di ba? So pag mas fresh yung hangin natin, mas maraming oxygen sa katawan. Alam naman natin 'to pag may pulmonya, bagsak ang oxygen. Pag COVID, nagka-pulmonya, dami namatay, dami na ventilator, oxygen lang talaga eh, 'di ba? Kaya iba nag-oxygen. So fresh air pag nasa probinsya, samantalahin na natin na ang ganda ng hangin doon, 'di ba? Ang problema, pag nasa city tayo, sa Cebu, sa Davao, sa Maynila, air pollution, paano gagawin natin? So, pwede maglakad sa mall, di ba? Pwede yung may aircon kung may pera kasi may filter yun eh. Actually, mas maganda yung hangin sa loob ng bahay kung talagang polluted sa labas. Pwede kayo maglagay ng mga screen kahit papano yung mga dumi-dumi, di ba? Nakita nyo naman na filter konti. So, pwede po yon. Merong mga air filter na nabibili, medyo mahal, pero yung hangin talaga napakahalaga. Fresh air dapat. Number 2, simple lang to. Tigil paninigarilyo. Kasi mga naninigarilyo, maitim ang baga. Siyempre, mga particles, titigas ang baga, di ba? Magkaka-emphysema, magkaka-plema. Pag may plema, di ba? Paano gaganda yung air circulation. Pag 2 to 3 weeks kayo tumigil sa paninigarilyo, gaganda na agad yung circulation. Gaganda. O yung mga kulubot, yung mga bara-bara. Pag 1 year kayo tumigil sa paninigarilyo, yung mga hingal nyo mawawala, yung plema nyo mawawala, yung risk for lung cancer mawawala, di ba? Gaganda yung circulation. Ito yung nagbabara eh. Ito yung nagpapabara sa puso, heart attack, at sa utak na stroke. Ito po, pinakamahalaga. Okay? Kinig kayo maigi, ha? Marami na buhay sa pulmonya, sa COVID, ito lang ginamit. Kasi dati, nung time, walang ospital eh. Okay? Lalo na pag tumatanda, humihina baga natin. May tamang paghinga. Tuturo ko sa inyo, ha? Marami sa atin, hindi marunong, lalo na pag nagpapanik, diba? Hingal, aso. Ganyan lang. Mali po yun. Yung nakikita nyo sa cartoon, yung gano'n. Yung parang nagpapanting ng aso, hindi po maganda yun. Kasi yung baga natin, pag ganun-ganun lang. Hindi rin tataas yung oxygen mo. Naka-pulse oximeter, di ba? So, kailangan yan, mataas yung oxygen mo, 94-95%. Ang tamang paghinga, ganito mas maganda ang hinga sa ilong kaysa sa bibig. Pero kung meron ka talagang allergy, kung barado ilong, hinga sa ilong, tapos, expand ang tiyan, expand ang baga. So, isang kamay, lagay mo sa tiyan mo. Pag hinga mo ng malalim sa ilong, dapat lumalaki ang tiyan. Ganito. Deep breathing, malalim. Hindi yung gano'n-gano'n. Talagang pilit mo huminga. Pilit 4 seconds. Pigil. Exhale, pursed lip. Ganun lang kasimple. Ganun lang kasimple. Malaking bagay yan. Kumuha kayo ng pulse oximeter, masya-shock kayo. Tataas yan. Turo to ng lahat ng pulmonologists, specialista sa baga. Turo ni Dr. Glina Cabrera ng Lung Center of the Philippines. Lahat ng pulmon, dami ko na na-interview mga expert doctor natin. Ulit hinga sa ilong, sabay kayo, 4 seconds, open na open, expand mo, more oxygen yan. Pigil, tapos pag exhale, dahan-dahan, kaya nga pursed lip parang pinipigil mo.
Okay, bakit? Hinga sa ilong, more nitrous oxide. Dadami nitrous oxide production, nag-open yung blood circulation. Pag tiyan ang lumalaki, diaphragmatic breathing. Diaphragm bumababa, mas malaki yung baga. Pag pinipilit mo, mas nag-expand. Parang kamay, masikip po. Sikip tong kamay ko. So, baga din. Pinapractice mo, ha? 'Di ba? Tapos, bakit pag exhale per slip? Kasi nga yung baga natin, 'di ba? Na-expand mo na. Nag-exchange na yung oxygen. Oxygen papasok sa dugo, carbon dioxide palabas. Wag yung exhale agad. Kasi pag nilabas mo agad, magko-collapse yung lungs mo. Wala nang air exchange. Oh, wala na. Sinara mo agad eh. Gusto mo dahan-dahan. Dahan-dahan na ang close. Lalo na kung may TB kayo, naninigarilyo kayo, madumi ang hangin sa inyo, may emphysema, truck driver, bus driver, motor driver, exposed talaga yan. Magkakaroon ng COPD yan talaga. Exposed sa usok eh. Ang baga ng taga Maynila, maitim, dark. Ang baga taga probinsya, very red. O mas maganda. So, yan lang po ha. Deep breathing, makukuha natin yan. First lip breathing. Tapos may position pa pag upo eh. Yung talaga hirap huminga. Parang tripod position eh. Nakaupo, nakaharap konti. Yan, no? Tapos yung kamay nasa tuhod, parang tripod. Mas nag-expand yung lungs. Yan ang turo ng... Nakikita niya yung mahirap na hirap huminga. Ganun talaga. Pinipilit huminga. Number 4, napakaganda po nito. The best exercise sa mahinang baga, mahinang puso, para dumami circulation, tumaas oxygen natin, walking is the best exercise. Yan ang turo ng pulmonary rehab, cardiac rehab, lakad lang. Okay, lakad ng lakad, 3,000 steps. Bilangin nyo, nasa cellphone yan, 5,000 steps. O kung kaya 7,000 steps, mas maganda. Pag naglalakad tayo, ang ganda ng pumping ng, 'di ba? Nagpa-pump yung paa natin eh. Yung dugo ang ganda Pag nagpa-pump, mawawala yung manas. Kahit yung varicose, makokontrol mo, aakyat yung dugo. Yan Gaganda yung legs, gaganda yung hita, gaganda yung puwet, titigas, gaganda ang tiyan. Kasi pati tiyan tumitigas habang naglalakad. Pati likod, pati leeg mo, neck pain, mawawala. Pati arms mo, sinuswing mo. Pati utak mo, masaya. Di ba? Hindi ka madidepress. Walking is the best exercise. Yung akyat baba kasi, minsan hindi na kaya ng senior. Makahirap yung puso. So, more walking ang gusto natin. Yan lang po. Malaking tulong yan. Siyempre, kung may light weights pa, better. So, para sa may sakit sa baga, may sakit sa puso, yan pa rin pinapagawa natin. Okay? Good for blood circulation. Stretching is very important. More stretch, more circulation. Diba? Anong klaseng stretch? Siyempre sa leeg. Konting stretch tayo sa umaga, sa kamay. Pag masikip ang muscle, hindi ka rin makakalakad. Diba? Kung may back pain ka, yung mga tinuturo ko sa inyong stretch. Diba? Knee to chest. Diba? Yung stretch sa hamstring. Stretch sa binti. Pag lagi nakaupo, diba? Parang sumisikip dito, ini-stretch din yan. Stretching, very important. Check nyo lang yung video ko. Number 6, sabi ko sa inyo, maganda itong video ko. Para sa akin, tingin ko lang, pampahaba ng buhay ang massage. Ang dami natutulungan ng massage, lalo na kayo, yung mga regular na nagmamassage. Ganito lang po yan For circulation siya, syempre, tumatanda, lagi nakatayo, manas ang paa. Check nyo yung paa nyo, mabigat ang paa, matigas ang binti sa gabi. Hawakan yung binti nyo, ang tigas. Puro tubig yan manas siya So, pag nakahiga ka sa gabi, mas babalik yung dugo at tubig. Pag ang massage dapat pataas, ganyan lang po, pataas lang. One way lang, puro up. Up ng up para yung dugo, paakyat. Yung nasa veins, paakyat. Yung varicose, okay lang yan, pataas. Huwag pababa para hindi maipit yung varicose vein. Nawawala nga yung varicose pag ganyan. Pataas lahat ng pataas. Okay? Pati lymphatic system, maganda pataas. Pati muscle, maganda. So, blood circulation, immune function, lahat po. Mapapansin nyo, pag nagpamassage kayo, after 2 hours, iihi kayo ng marami.
Bakit iihi? Nag-ipon yung dugo dito eh. Nag-ipon yung fluid eh. Kaya ang ganda nga nababalik sa puso eh. Pag hindi nyo to ginawa, ang mangyayari, mag-iipon yan, laging manas. Pag laging manas, baka magsugat ang paa. Pwede magbuo ang dugo. Pag nagbuo ang dugo dito, deep venous thrombosis, nagbuo, pupunta sa baga, bara, nakamamatay. Okay? Kaya massage, very important. Pampahaba ng buhay. Kung walang pera, di mag-exchange na lang kayo ng partner nyo. Di ba? Pwede rin po ganun. Tubig, napakahalaga. Parang halaman ang tao. Pag di mo dinidiligan, namamatay. 75% of people dehydrated. Di ba? Tubig. Ako nga, pagising sa umaga, inom agad ng tubig. Bawas UTI, bawas kidney stones, flushes bacteria, nagdadala ng nutrient, oxygen sa cells, maganda sa GERD, sa ulcer, para sa digestion, prevents constipation, tubig lang, healthy circulation. Tubig hindi ko sinabi soft drinks, hindi ko sinabi iced tea, o yung kape na maraming cream, di ba? Tubig. Pwedeng lemon water, pwedeng calamansi water, konti, pero napakahalaga ng tubig. Daming sakit, mawawala. Pati cramps, mawawala. Okay? Pati headache. Number 8, syempre, manage stress. Pag sobrang stress, hindi rin maganda sa katawan, lalo diba? More cortisol, more stress, bibilis tibok ng puso, magbabara lang yung puso, magbabara yung sa utak natin. More relaxation. Ayan po, sabayan nyo na ng deep breathing. Okay? Number 9, very important, omega-3 fatty acids. Ito talaga pampaluwag ng mga ugat natin, ng arteries. Pag maraming omega-3 sa mga isda, pwedeng supplement kung gusto nyo, pero mas maganda sa isda, tuna, sardine, bangus, salmon, mga belly, taba ng isda, pwede po 3 times a week. Maraming omega-3 fatty acids, pampababa ng bad cholesterol, pampaganda ng blood pressure, may tulong konti, pampabukas sa puso, less heart attack. Less palpitation, less heart attack, pampahaba ng buhay. Mga nuts pwede rin, kasoy, nilagang mani, wag lang yung maalat at mamantika. Ito po, next, very important. Sobra ganda nito. Okay? Lalo na ngayon ko lang na-appreciate pag tumatanda Pag tumatanda, magugulat kayo, mas manas kayo, daming ugat, pangit na tingnan yung paa, di ba? Hindi mo naman ma-operahan talaga lahat yan. Lalo na for varicose, poor circulation, ito lang po gagawin. 30 minutes sa buong araw. Sana kung makaka-escape kayo ng tanghali, tataas lang yung paa. Ayan o. Pag natutulog sa gabi, maganda nakataas. Ang unan, 2 unan, para bumaba yung mga fluid at manas. Dapat ang paa mas mataas sa puso. Ulitin ko Yung paa dapat mas mataas sa puso para bumaba yung manas. Para bumaba yung dugo, yung lymphatic system, lahat yan. Malalaman nyo matigas yung paa at saka may manas. So, 30 minutes na kataas, maraming position. Ito maganda. Ito maganda. 30 minutes lang. Okay? Pwede gawin ng lahat ng tao to. Ang bawal lang dito, syempre, kung may heart failure, yung talagang may tubig sa baga, mahina na, o hindi kaya, hihingalin. Pero otherwise, napakaganda po. Pag hindi natin to ginawa, tingnan nyo manas kayo ngayon, pagising nyo sa umaga, manas pa rin. Palaki ng palaki yung paa. Pag lumaki yung paa, pwede magsugat. Pag nagsugat yan, tuloy-tuloy na yan. May ipit na yung mga ugat So, tingnan nyo yan, para maganda yung legs nyo. Yan. Napaka-important. Massage, elevate legs, lakad-lakad, blood circulation, maganda sa oxygen. Napakahalaga nito. Paano kung lagi ka nakaupo o long car ride, may airplane flight ka mula Amerika hanggang dito, kailangan may compression stockings. Meron nabibili sa mga drugstores, sa bangbang, marami nabebenta online, marami. Iba-iba yung tigas, yung sikip. Merong mild na mga 15 mm mercury, pwede yon pang beginner. Merong moderate, mga 20-25 mm, yung akin nga 35 mm yun. Halos yun na pinakamasikip. So, sa umaga to sinusuot, pag lagi nakatayo, iniipit yung mga ugat mo dito para hindi magmanas. Kasi pag long car ride, matagal ka nakaupo, biglang magmamanas yan So, ang ipit dito pataas.
Ayaw mo ang ipit sa tiyan. Ayaw mo ipitin ng maong na masikip. Pag dito mo inipit, di puputok ang ugat mo dito. Dito mo inipit, masama yan. Putok dito. Gusto mo ipitin sa paa hanggang dito lang sa binti, pataas. Kaya nga yung masahe, pataas. Kaya yung paa, pataas. Kaya masahe sa paa, pataas. Diba? Yan ang secret eh. Puro pataas. Pabalik sa puso. Ayaw mo mag-iipon ang liquid dyan. Okay? Compression stocking. Lastly, tigil alak. Okay? Alak, masama sa veins, masama sa puso, masama sa mga arteries. Basically, healthy tips, di ba? Para humaba buhay, processed meat, yung tinuro ko sa inyo, di ba? Isda, gulay, at yung mga matatamis, iiwasan, exercise, di ba? Mental health, napakahalaga, handle stress, fried foods, fast foods, mga restaurant foods, talagang kung kaya nga mag-vegetarian, mas maganda. Tulog, pahinga, ito po pinakamaganda sa ating circulation. Especially yung tinuro kong deep breathing, napakahalaga po nito. Meron dyan, hindi na hospital, hindi na ICU, hindi na ventilator, ito lang. Pero syempre, yung mga malalala, naka-oxygen. Ito po. Okay? Sana nakatulong tong video natin. Maraming salamat po. God bless.